Values Education 7 Quarter 4 Learning Competency 3C na isasakilos ang wastong pagkilatis sa mga pinuno na may mga mabuting katangian ayon sa gabay ng pamilya. Naituro sa atin sa nagdaang aralin ang mga katangian ng isang mabuti at mahusay na pinuno. Ngayon, gamit ang mga kaalamang ito, subukan ninyong kilatisin ang mga kandidato sa bawat sitwasyon sa mga susunod na slide. Piliin ninyo kung sino ang magiging mabuti at mahusay na pinuno ng komunidad at pangatwiranan kung bakit. Paraan ng pamumuno. Kandidato A, aktibong lumalahok sa mga programa ng komunidad at madalas makita sa mga gawaing pangserbisyo. Gayunpaman, minsan ay hindi natatapos ang ilang proyekto dahil sa kakulangan ng oras at pondo. Kandidato B, hindi gaanong lumalahok sa mga aktwal na programa, ngunit mahusay sa pagpaplano at paglikha ng mga pangmatagalang solusyon. Gumagamit ng social media upang ipakita ang mga plano at humikayat ng suporta mula sa iba't ibang grupo. Tanong, sino ang mas dapat piliin bilang pinuno ng inyong komunidad? Katapatan at integridad. Kandidato A, kilala bilang masipag at matagal nang naglilingkod sa komunidad, ngunit minsan ay nasasangkot sa kontrobersya tungkol sa paghawak ng pondo ng bayan. Kandidato B, baguhan sa politika ngunit may malinis na record. Gayunpaman, may mga duda kung kaya niyang pamahalaan ng maayos ang mga pondo at programa dahil sa kakulangan ng karanasan. Tanong, sinong kandidato ang mas dapat pagtiwalaan sa pamumuno? Kakayahan sa pakikitungo sa tao. Kandidato A, mahusay makitungo sa iba at madaling lapitan. Madalas siyang dumadalo sa mga pagtitipon ng komunidad, ngunit may ilang desisyong hindi niya kayang gawin ng walang pahintulot ng mas nakatataas sa kanya. Kandidato B, hindi madalas makihalubilo sa komunidad, ngunit mahusay sa pagbuo ng matibay na plano at estratehiya. Gayunpaman, minsan ay hindi siya madaling lapitan ng mga mamamayan. Tanong, sino ang mas epektibong leader pagdating sa pakikitungo sa mga tao? Pagtupad sa pangako. Kandidato A, mahusay sa pangangampanya at may malawak na suporta mula sa iba't ibang grupo. Subalit, may ilang pangakong hindi natutupad dahil sa mga hindi inaasahang hadlang. Kandidato B, maingat sa pagbibigay ng pangako at mas pinipiling ipaliwanag ang proseso bago mangako. Dahil dito, minsan ay hindi agad naaabot ang suporta ng ibang tao. Tanong, sino ang dapat piliin batay sa kanilang kakayahan sa pagtupad ng pangako? Pangmatagalang pag-unlad. Kandidato A, mas nakatuon sa pagpapagawa ng malalaking infrastruktura na madaling makita at maipakita bilang resulta ng kanyang pamamahala. Kandidato B, mas inuuna ang pangmatagalang solusyon gaya ng pagpapabuti ng sistema ng edukasyon at kalusugan na maaaring hindi agad makita ang resulta ngunit may malaking epekto sa kinabukasan. Tanong, sino ang mas mahusay na pinuno para sa kinabukasan ng bayan? Pagninilay. Ano ang mahalagang aral na natutuhan sa pagpili ng tamang pinuno batay sa mga sitwasyon sa itaas? Paano natin magagamit ang paggabay ng pamilya sa paggawa ng matalinong desisyon sa eleksyon? Kung magiging mapanuri tayo, lalo sa pagpili, malilinang sa atin ang pagpapahalaga sa karunungan o wisdom. Ano nga ba ito? Ang karunungan ay ang kakayahang gamitin ang natutuhan mula sa buhay at karanasan upang makagawa ng tamang desisyon. Ito ay tumutukoy sa pag-unawa sa mga tamang hakbang at desisyon batay sa kasalukuyang sitwasyon at mga pangangailangan. Hindi lamang ito nakatuon sa agarang benepisyo, kundi pati na rin ang mga epekto ng desisyon sa hinaharap. Ang karunungan ay ang kakayahang makiramay at unawain ang nararamdaman ng iba, pati na rin ang kanilang mga pangangailangan. At ang isang taong marunong ay nagpapasya ng tapat, makatarungan at hindi umaasa sa pansariling kapakinabangan. Bakit nga ba mahalagang maging marunong lalo sa pagpili ng pinuno? Bilang mga mag-aaral, may mga pagkakataon kayong pumili ng leader sa student government, sa class officers, at sa iba't ibang organisasyon. Sa hinaharap, kayo rin ang pipili ng mga pinunong mangunguna sa bayan, kaya mahalaga ang karunungan sa paggawa ng desisyong ito. Maraming kandidato ang nangangako ng magagandang proyekto at solusyon. Ngunit tanungin mo ang sarili mo, kaya ba niyang tuparin ito? Ang isang matalinong botante ay hindi lang nakikinig sa matatamis na salita,
kundi tinitignan kung may kakayahan talaga ang kandidato na isakatuparan ang kanyang mga sinasabi. Sa paaralan, minsan pipiliin natin ang kakilala, kaibigan o ang madalas na nakikita. Pero tama ba siyang leader? Mas mahalagang tingnan kung may kakayahan, integridad at karunungan ng isang kandidato kaysa sa pagiging popular. Ang mabuting leader ay hindi lang gumagawa ng solusyon para sa isang problema ngayon, kundi iniisip din kung paano ito makakaapekto sa kinabukasan. Halimbawa, kung ang isang kandidato ay nagmumungkahi ng programa na magpapaganda lang ng imahe ng eskwelahan pero walang pangmatagalang epekto, baka hindi ito ang pinakamatalinong pagpipilian. Ang isang matalinong leader ay hindi lang magaling magsalita, kundi nakikinig at nakikiramay din sa pangangailangan ng iba. Hindi siya sakim sa kapangyarihan at alam niyang ang pagiging leader ay tungkol sa pagseserbisyo, hindi sa pagiging sikat o makapangyarihan. At bago pumili ng pinuno, huwag lang umasa sa naririnig mula sa iba. Alamin ang track record ng kandidato. Panoorin ang kanilang mga plataforma at suriin kung tunay nga ba silang may karunungan sa pamumuno. Bilang mga mag-aaral, kayo ang kinabukasan ng bayan. Ang desisyon ninyo sa pagpili ng leader kahit sa maliit na antas ng paaralan ay isang pagsasanay para sa mas malaking papel ninyo sa hinaharap bilang mamamayan. Pagsasanay. Gumuhit ng masayang mukha kung wasto ang ipinapahayag sa bilang o malungkot na mukha kung hindi. Number 1. Ang matalinong botante ay sinisiyasat kung kayang tuparin ng kandidato ang kanyang mga pangako. Number 2. Mas mahalaga ang kasikatan ng kandidato kaysa sa kanyang kakayahan sa pamumuno. Number 3. Ang karunungan ay tungkol sa paggawa ng tamang desisyon para sa lahat. Number 4. Ang mabuting leader ay hindi na kailangang makinig sa iba. And number 5. Ang responsableng botante ay nagsasaliksik muna bago bumoto. At hanggang dyan na lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!